Welcome to my YouTube channel, where faith meets real life. From ancient truths to modern vibes, we explore the soul, the spirit, and the stories that move us. Whether you're seeking, believing, or just curious, you're in the right place. Do not forget to hit the subscribe button, take a breath, and let's get inspired. When God says, wait, a message for all with impatient hearts. Sometimes God delays not to punish, but to prepare. Waiting isn't denial, it's development. Trust His perfect timing. Isaiah chapter 40, verse 31 reminds us, those who wait on the Lord shall renew their strength. Kapag sinabi ng Diyos na maghintay, mensahe para sa lahat na hindi makapaghintay. Minsan, ang paghihintay ay hindi parusa, kundi paghahanda. Ang pagkaantala ay hindi pagtanggi, ito'y paghubog, magtiwala sa tamang oras ng Diyos. Sabi sa Isaias Kabanata 4 talata ni 31, ang naghihintay sa Panginoon ay magkakaroon ng panibagong lakas. Here are the top 5 Bible verses to start your day with peace and power. Start your day with God's Word. Philippians 4, verse 13. You can do all things through God who gives us strength. Psalm 118, verse 24. Rejoice and be glad on this day. Proverbs 3, verse 5. Fully trust in the Lord. Isaiah 41, verse 10. Do not fear nor be dismayed. Jeremiah 29, verse 11. God's plan for you is good. Narito ang natatanging 5 mga talata sa Biblia para umpisahan mo ang iyong araw ng may kapayapaan at kalakasan. Simulan mo ang araw mo sa salita ng Diyos. Filipos 4, talata 13. Ang lahat ay makakaya mo. Awit 118, talata 24. Magalak at matuwa ka sa araw na ito. Kawikaan 3, talata 5. Magtiwala ka sa Diyos ng lubusan. Isayas 41, talata 10. Huwag kang matakot o madismaya. Jeremias 20, talata 11. Maganda ang plano ng Diyos sa iyo. Don't give up. God is working behind the scenes. When it feels like nothing is changing, remember, God is not idle. He's moving in ways you can't yet see. Romans chapter 8, verse 28 says, all things work together for good. Huwag kang agad susuko. Kumikilos ang Diyos nang hindi mo nakikita. Kapag tila walang nangyayari, tandaan mo, hindi tumitigil ang Diyos. Kumikilos siya sa paraang hindi mo pa nakikita. Sabi sa Roma 8, talata 28, ang lahat ng mga bagay ay magkakalakip na gumagawa para sa ikabubuti natin. The power of prayer, even when God is silent. God's silence doesn't mean His absence. Keep praying. Keep trusting. He's listening even in the quiet. Psalm 46, verse 10 says, be still and know that I am God. Ang kapangyarihan ng panalangin. Kahit tahimik ang Diyos, ang katahimikan ng Diyos ay hindi nangangahulugang wala ang kanyang presensya. Patuloy ka pa ring manalangin, magtiwala ka pa rin, nakikinig siya kahit na sa katahimikan. Awit 46, talata 10. Manahimik ka at kilalanin mo na ako ang Diyos. 3 things God wants you to know today, straight from Scripture. Today, God wants you to know that you are loved. John 3, verse 16. You are chosen. 1 Peter 2, verse 9. You are never alone. Matthew 28, verse 20. 3 bagay na gusto ng Diyos na malaman mo ngayon, ayon sa Biblia. Gusto ng Diyos na malaman mo ngayon na mahal ka niya. Juan 3, talata 16. Pinili ka niya. Unang Pedro 2, talata 9. Hindi ka kailanman nag-iisa. Mateo 28, talata 20. God's promises in hard times. You are not alone. In your darkest moments, God's promises still shine. He says, I will never leave you nor forsake you. Hebrews 13, verse 5. Hold on.
You are not alone. Ang mga pangako ng Diyos sa panahon ng mga pagsubok, hindi ka nag-iisa. Sa pinakamadilim mong mga sandali, nagniningning pa rin ang kanyang mga pangako. Ang sabi niya, hindi kita iiwan o pababayaan man. Hebreo 13, talata 5, kumapit ka lang, hindi ka nag-iisa. Jesus calms the storm. A 60-second Bible reflection. The disciples feared the storm, but Jesus said, "Peace, be still," and the wind obeyed. Whatever your storm, Jesus still calms it today. Mark 4, verse 39. Pinatahimik ni Jesus ang bagyo. 60 segundo refleksyon sa Biblia. Nangamba ang mga alagad sa gitna ng bagyo pero sinabi ni Jesus, "Tigil, tumahimik ka at sumunod ang hangin." Anuman ang bagyong pinagdadaanan mo sa ngayon, kaya niya itong patahimikin. Marcos 4, talata 39. The armor of God explained in under 60 seconds. Protect yourself daily with the armor of God, with belt of truth, with breastplate of righteousness, with shield of faith, with helmet of salvation, with sword of the Spirit. Ephesians 6, verses 10 to 17. Ang baluti ng Diyos ay ipinaliwanag sa loob ng 60 segundo. Balutin ang sarili sa baluti ng Diyos araw-araw ng sinturon ng katotohanan, ng baluti ng katuwiran, ng kalasag ng pananampalataya, ng helmet ng kaligtasan, ng espada ng Espiritu. Efeso 6, talata 10 hanggang 17. God's plan versus your plan. Trust the process. You had a plan, but God's plan is better, even when it doesn't make sense. Trust Him, Proverbs 3 verses 5 to 6 says, "Lean not on your own understanding." Ang plano ng Diyos laban sa plano mo. Magtiwala ka sa proseso. May plano ka. Pero mas mabuti ang plano ng Diyos kahit minsan ay tila hindi mo ito maintindihan. Magtiwala ka lang. Kawikaan 3, talata 5 hanggang 6. Huwag kang manalig sa iyong sariling pangunawa. What to do when you feel spiritually dry, Psalm 42 explained. Feeling dry? The psalmist cried, "As the deer pants for water, so my soul longs for you." Psalm 42 verse 1. When you're spiritually empty, thirst for God and He will fill you. Anong gagawin mo kapag spiritually tuyo ka? Ang paliwanag sa awit 42. Pakiramdam mo ba ay tuyong-tuyo ka? Ang sabi ng salmista, tulad ng usa na nauuhaw, ganoon din ang pananabik ng aking kaluluwa sa iyo. Awit 42, talata 1. Kapag ikaw ay walang laman sa espiritual, magpakauhaw ka sa Diyos at pupunuin ka niya. Thank you for watching. If you enjoyed this video, be sure to smash that subscribe button for more worth-watching content like this, and turn on the notification bell so you never miss out on any of my future videos. I am inviting you to also watch my other uploaded videos in my YouTube channel. Until next time and see you in the next video.